Kaninong kasalanan yan? O di ba sa inyo? Santamba kayong mga inutil. Yan ang ibig sabihin yan. Kasi nga po, kahit anong kalkal ninyo ng mga ebidensya, wala pong nakalkal kayong ebidensya. Kaya yung mga kaso ng ill-gotten wealth laban sa pamilya Marcos, puro binasura po ng korte. O, di ba? So, anong ibig sabihin yan? Sa tagal ng panahon na kumalkal kayo ng mga ebidensya, walang sapat na ebidensya kayong nakalkal. Yan ang ibig sabihin. Kaya, sumuko na kayo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung August 21 movement, yung ATOM, yung grupo ng mga dilawan po, galit sa naging statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi napatunayan yung ill-gotten wealth cases laban sa kanyang pamilya. Iyon naman talaga po yung katotohanan. Ba't kayo nagagalit? Nagagalit? Hindi naman talaga napatunayan. O, di ba? 40 years yung lumipas. Wala man kayong napatunayan, kaya masama yung loob ninyo. Truth hurts kasi. Naitanong kasi mga kababayan doon sa FOCAP, Foreign Correspondent Association of the Philippines. Tinanong yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng isang anti-Marcos na dilawang journalist, si Raisa Robles. Sabi nga natin mga kababayan, siguro kung si Sara Duterte yung tinanong ng ganon, hard question po, malamang umusok si Sara. At sinabi, walang tanong-tanong. Next question. Ganon si Sara, mga kababayan, pag hindi nagustuhan yung tanong, walang tanong-tanongan niya. Ito yung reporting Inquirer. Galit yung ATOM. ATOM hits Marcos for saying ill-gotten wealth unproven. Yan sabi dito sa balita. Oh. The August 21 movement ATOM on Saturday slammed President Marcos for claiming that his family's wealth was not ill-gotten. And it lamented that not one member of his family has spent a day in jail since his father and namesake was toppled in 1986. Kaninong kasalanan yan? O di ba sa inyo? Santamba kayong mga inutil. Yan ang ibig sabihin yan. Kasi nga po, kahit anong kalkal ninyo ng mga ebidensya, wala pong nakalkal kayong ebidensya. Kaya yung mga kaso ng ill-gotten wealth laban sa pamilya Marcos, puro binasura po ng korte. O, di ba? So, anong ibig sabihin yan? Sa tagal ng panahon na kumalkal kayo ng mga ebidensya, walang sapat na ebidensya kayong nakalkal. Yan ang ibig sabihin. Kaya, sumuko na kayo. Puro kasi nungalingan yung final na kaso. Gawa-gawa man lang po na kaso ang final. Kaya hindi napatunayan sa husgado. Tama po. Kahit dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, yung diniscuss natin the other day, the trial of the century sa New York. Ano nangyari po? Acquitted po si Imelda Romualdez Marcos. Ganon din yung mga cases filed sa Sandigan Bayan, mga kababayan, ng Presidential Commission on Good Government. The burden of proof nasa accuser. Kayo yung nag-akusa. Hindi man ninyo napatunayan. Tapos magagalit kayo sa pamilya Marcos. Magalit kayo sa inyong sarili at sa mga nauna ninyong mga kasama. Ang ibig sabihin, mga sinungaling yung mga kasama ninyo. Pinaniwala kayo na nagnakaw yung dating Pangulong Marcos Sr. Sabi, malinaw po yung sinabi ni Marcos Sr. I have many sins,
But stealing is not one of them. At sabi ni Imelda Marcos, kami anya yung pinagnakawan. Sila daw yung pinagnakawan. Hindi sila nagnakaw. Legit yung kayamanan ng Marcos. Yan o, galit na galit po yung Atom. We, the August 21 movement, vehemently disagree with this claim of Marcos Jr. This is untrue and absolute fake news. We will not just let this pass without disputing this new claim of his, the group said in a statement. Kayo yung malinaw na fake news. Yung fake news ninyo na pag-file ng ill-gotten wealth cases sa husgado na patunayan sa korte. Ang desisyon ng korte sa mga kasong final ng grupo ninyo ay pagbabasura. Binasura nga po yung mga kaso ninyo. So, ang ibig sabihin, kayo yung fake news. Proven by court. Local and abroad. Nakita na ninyo? Kayo yung naniwala sa fake news. Yung Marcos ang totoo. Kasi nga, yung mga kaso ninyo ibinasura. Ngayon, kung until today naniniwala kayong nagnakaw, di patunayan ninyo, ipakulong ninyo at all cost. Ba't hindi kayo magtestigo? Kayo na mismo uli. Kaya lang, kayo na mismo noon ang nag-post ng mga kaso, di ba? Pinorma pa, binuo yung Presidential Commission on Good Government. And until today, yung PCGG, kahit inutil man yung PCGG, mga kababayan, hindi man po dinisolve ng ating Pangulo. Nandyan pa rin yung PCGG. Kailang laging talo sa mga kaso. Kaya nga dapat i-abolish na yan. Inutil man po kasi yung mga kaso, puro peke. Sabi dito, during a luncheon forum with Foreign Correspondents Association of the Philippines, FOCAP, Marcos said his family had won several civil forfeiture cases in the courts. The reason we won those civil cases is because they were proven to be not ill-gotten wealth, sabi po ng ating Pangulo. Atom said it was not really surprising for the President to make the claim, considering that the Marcos brand has always been known to be associated with lies and propaganda. Lies and propaganda. Kayo yung mahilig sa lies and propaganda. Husgado na yung nagsabi na hindi nagnakaw yung pamilya Marcos. Hindi lang ninyo matanggap kasi masakit nga ang katotohanan. Napapahiya kayo. Despite long years, 4 ng dekada kayong nag-aakusa, wala kayong napatunayan ni isa. O, di ba? Mga kababayan, wala kayong ni isang napatunayan na ill-gotten wealth sa pamilya Marcos. Kaya kayo nang gagaliti. Ibig sabihin, yung posisyon ninyo ang kasinungalingan. Kayo yung nagpropaganda, black propaganda laban sa Marcos. Ngayon, ang katotohanan, sabi nga, lilitaw at lilitaw ang katotohanan kahit inyong pagtakpan. Tama, nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Pagtakpan man ninyo ang katotohanan, lilitaw at lilitaw ang katotohanan pagdating ng panahon. Dumating na nga yung panahon. Ngayong kasinungalingan ninyo laban sa pamilya Marcos, ayon, nalantad na po. Ano sabi ng korte? Hindi nagnakaw yung Marcos. Kasi nga po, na-dismiss yung mga kaso ng ill-gotten. Ito po, mga kababayan, yung pagtatanong. Relax na relax yung ating Pangulo. Kaya kayo nang gagaliti, sabi dito sa post ng Bagong Pilipinas Chronicles. Grabe, ang galing talaga ni PBBM, sumagot at magsalita. Ayan, Very high praise coming from you especially. Si Raisa Robles po. Good afternoon. Anti-Marcos yan. And congratulations on your latest SONA. That was a very good speech. And I look forward to your executor of your... Kinongratulate ni Raisa Robles. Anti-Marcos yon.
After na i-congratulate niya for the very good SONA speech ng ating Pangulo, bumanat na ng anti-Marcos question nang akala niya lulusot siya sa ating Pangulo. Itinanong yung hindi daw nababayaran pang multi-billion state tax ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung minana niya sa kanyang magulang. Yun ang tinanong ni Robles. Nasabi ko nga mga kababayan, kung si Sara ang tinanong ng ganong hard question, malamang next question. Malamang na high blood si Sara. At sinabing, walang tanong-tanong. Pero yung ating Pangulong Bongbong, relax mga kababayan. Sinagot niya frontally. Ayan si Raisa Robles, isang anti-Marcos journalist. Father's estate. You were responsible for settling the estate tax. Your father died in 1989. As of the year 2021, the Bureau of Internal Revenue computed the unpaid amount due to penalties at 2.3819 billion pesos. Your family has actually won some civil forfeiture cases filed against your father's ill-gotten wealth. And therefore, as a result, the assets went to you and your family. Have you settled the estate tax due to these assets you already won, plus the penalties that accrued as a consequence of not only not paying the estate tax, but also not filing any estate tax return, at the very least from 1990 to 2021? And if you have finally settled the estate tax, what were the terms of the settlement? You asked me this question a couple of years ago, and I'm afraid I have to give you the same answer. Because as you write about, let me just first go back and make one point. The reason we won those civil cases is because they were proven to be not ill-gotten wealth. And so to characterize... Yan ang kinagalit ng ATOM. Yung nasagot ng ating Pangulo na kaya kinamputan sila ng estate tax. Kasi, mga kababayan, na patunayan na hindi siya ill-gotten. Nanalo nga sa kaso yung pamilya Marcos. So, ang ibig sabihin, hindi siya ill-gotten, hindi nakaw. Anong magagawa ninyo na yung korte na yun nagsabing hindi nakaw? Sasabihin ninyo, propaganda at kasinungalingan. So, nagsinungaling yung husgado. Bakit hindi ninyo filean ng kaso yung husgado sa pagsisinungaling? Sa questionin ninyo yung maling desisyon ng husgado. Mag-appeal kayo sa naging desisyon. Yan ang challenge natin sa ATOM. Hindi yung daldal kayo ng daldal sa media, propaganda. Kayo yung propaganda ng propaganda at pakalat ng kasinungalingan sa napakatagal ng panahon. Wala man kayong napatunayan nga. Wala, as in wala. Panalo yung Marcos. Kaya walang nakulong. Kasi wala kayong naipanalo. Yung kaso kasi ninyo, based on lies. Yan ang maliwanag. Wala pong ninanakaw ang Marcos. Ang nagsabi niya, husgado, kung hindi kayo kumbinsido, di mag-file kayo ng asunto questioning the decision of the Sandigan Bayan in all the courts na nagdesisyon in favor sa Marcos family. Yun ang dapat ninyong gawin. Hindi kayo nananalo kasi. As a ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth. Anyway. Di ba malinaw? Kaya sila nanalo kasi napatunayan na hindi siya ill-gotten. Di ba? Kasi kung ill-gotten siya, di talo. Tama? Kaya hindi sila nakulong. Walang nakulong sa pamilya Marcos. Si Imelda Marcos hindi nakulong. Yung trial of the century in New York, panalo si Imelda. Acquitted po.
Di ba? Kaya masama ang loob ninyo kasi hindi kayo manalo sa Marcos. Yan o. To get to your question. I'm afraid I have to give you, again, I will tell you the same thing I told you then. You know more about this than I do. And I have to admit that I have neglected some of my duties as co-executor because I've been very busy with all the things that a president is busy with. And when it comes to when it comes to prioritization for things that I spend time with and that I focus on, this is a family matter. The matters of state and governance are... Family matter siya, mga kababayan. Di Marcos Estate, yung kinasuhan dito at nanalo sila. At yung settlement sa gobyerno, yung state tax, mga kababayan, ipinaubayan niya sa kanyang mga abogado kasi presidente na siya. Di ba? So, alangan man ang asikasuhin niya yung personal matters niya. Siyempre, asikasuhin niya, mga kababayan, yung kanyang trabaho bilang nahalal na presidente ng ating bansa. Hindi siya tulad ng Duterte. Tingnan niyo si Sara, walang ginagawang trabaho. Pupunta sa abroad, ang purpose niya, maglakwatsa. At saka mga kababayan, pupunta doon sa dahig. Puro pampersonal nila. Imbes na mag-asikaso na lang yung abogado kasi unang-una wala man siyang magagawa doon. Di ba? Kaya nga pinaubayan niya sa kanyang abogado. But still, siya busy sa kanilang personal matters. Pero yung ating Pangulo, hindi. Ang personal matters, ito, family matters niya ito. Ang nag-asikaso nito, yung abogado ko na. Bala na sila mag-ayos niyan. Yan ang leader, mga kababayan na matino. So, bakit kayo nagagalit, Atom? Kung kayo natalo. Kagalitan ninyo, hindi yung Marcos. Kagalitan ninyo, yung husgado. Kung baga hindi kayo kumbinsido sa naging desisyon, magalit kayo sa Sandigan Bayan. Kakagalitan kayo ng Sandigan Bayan, sasabihin ng Sandigan Bayan, bakit? Wala man kayong napatunayan? Alangan naman wala man kayong napatunayan, pabor sa inyo yung desisyon. Di ba po, mga kababayan? Wala kayong kapanapanalo kasi sa Marcos. 1,000 times more important than any family matter. Correct. I would say 113 million times more important than any family matter. And that is why I've left it to the lawyers. My mother plays her part. She's the other co-executor. But again, you will have to talk to my legal advisors about that. I'll give you the number of my lawyers, and they'll be happy to explain, or really the evolution of this entire thing. I hear about it in passing, but I don't really sit in on meetings, and I don't really concern myself with that so much. I believe that I have some very good legal advice, and I leave it up to them. First of all, I'm not a lawyer, so that legal advice is not something that I fully understand, and it's not something that I spend time on. Like I said, it's a family matter which pales in importance in comparison to what I have to do in my day-to-day work. I'm sorry, I cannot give you a better answer than that. Di ba? Mga kababayan, napaka-bright ng napaka-intelligent mga kababayan na naging sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa napakabigat na tanong sa kanya sa harap ng Foreign Correspondent Association of the Philippines o FOCAP. Relax na relax yung ating Pangulo. At very confident siya sa kanyang pagsasagot. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in under affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients po. At para sa healthy drink naman po, mahilig kayo sa choco, I am amazing, worldwide amazing choco barley naman po. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase po sa Amerika. Ito yung kanyang online selling every Sunday. Mamaya po, 7 o'clock in the evening, Philippine time.